natin doon, namamatay na yung hindi makakumpit sa sustansya. Nasa gilid lang oh. Bilangin natin 1, 2, 3, mamamatay na yung dahon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tigas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. May konti pa oh. 18, may pahabol pa. 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, mayroon pa pahabol. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ayan na, 70. Ayan. 71, 72, 73. Mamamatay na, hindi makakumpil ay dahon. 72, 73, 74, 75, 76. Yan o, patay na. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Mamamatay na yung mga old dahon. Ayan, mga old dahon, hindi na makakumpit sa sustansya. Ayan, mga old dahon. Okay, 105 yung dating 79. Okay, yan. Yan yung sign natin. Nandito tayo ngayon sa punlaan. Tara na, paalis na rin tayo. Ganyan yung punlaan natin katangkad. Okay, dagdagan ng sustansya. Kasi masyadong makapal. Kaya nagdagdag tayo ng sustansya. May barsa nga pa doon, mahirap linisan yan, dikit-dikit, pero tatanggalin natin yan. Okay, ganun lang, sharing is caring. 105 yung matagal na natin hindi binilang, ibig sabihin nagsowi pa talaga nung binilang natin nung active tailoring. Sharing is caring. Maraming salamat. Good morning ulit mga ka-agritipid systems, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, ka-mag-uuma. At happy Sunday po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. At kararating natin, medyo late po tayo na pumunta po dito sa bukid. At napakainam, sabi ko nga sa iyo, napakainam yung umulan kagabi. Pero tignan nyo yung lupa natin, ubos na. Ganyan kabilis, umubos. Ang laki nung mother plant. Ubos yung ubos na yung natin. Pakita ko sa inyo, ubos na. Maganda namamatay ng mga old. Wala nang tubig. Dito may planting distance dito na 25. Yan, yung gitna niya kukunin nyo. May 25 planting distance. Yan kita nyo tumatayo na yung pag napansin nyo, yung mga 3 and 4 tumatayo na. Lalo kung lumabas yung flagship shape, tayo na yan. Pero isinare ko sa inyo, diba? Ang taas na ng natin, pero na-balance. Ang taas na ng N na nailagay natin dahil pinarehas natin sa hybrid itong inbreed na to. Pero makikita nyo sa protocol natin ay matigas. Okay, tigas ng puno niyan. Daming sowi tigas ang puno niyan. Habang bumibinat pa yung nakalupay pa lang, yung nakabalupay pa yung lang into. At ipapakita ko sa inyo yung may nag-i-spray ulit. Yan, hanggang dyan hanggang dun yung palayan nila, hanggang dun sa likod. Pakita ko sa inyo yung mga nag-i-spray na mga 5 ninja. Ayan,
yung kwan. Ayan nag-aamuyan sila ng kwan. Yung nag-i-spray dyan. Nakita nyo? Okay. Wag nyo pong gawin yon kung lason. Sigurado lason yung ini-spray po dyan. Kasi nga mag-umpisa na lalabas yung uhay ng kanilang palay. Kita nyo yung sinasabi ko sa inyo na sa early stage kahit maganda lang preparation ninyo, pantay, yung pagkatanim ng palay nyo ay mas dikit, 15 by 15 or sabihin na natin 15-20 yung pagkatanim ninyo. Ang like sana itanim na 20 by 25 versus sa 20 by 25, 25 by 25 at 30 by 30 sa early stage. Sige, makikita natin makapal na, okay, umaarangkada na, mabilis umarangkada yung mas malapit. Pero once na reach natin sa vegetative stage lang siya, once na reach natin sa reproductive stage, ganyan po mangyayari. Nakikita nyo po ba? Ayan, kukulangin na po kayo sa sustansya, okay. Ilapit pa natin. Kukulangin na ng sustansya dahil nga sa ang daming competition. Tapos tatayong didiretso lang yun, hindi ka ganyan. Kasi nga masyadong makapal. Tatayong naka-straight lang ng ganyan na maliliit yung magiging puno. Kaya paano palakihin yun? Kailangan yung kunyari rate natin dito, mag times 2 kayo doon. Sa kunyari rate natin 10 to 15 kilos, maggawin yun 20 to 30 kilos. Sa na, okay, kung 10 to 15 kilos times 2 ang gawin po ninyo. Lakas magsowi, bibilang tayo. Bibilang tayo sa inbreed. 1 2 3 ang tigas. 4 5 6 7 8 9 10 11 ang tigas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wala nang lumalabas. 20 na suwi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 yung ganyan. Ang tigas ng puno. Ang dahon lang, patigas na. Okay. May ganyan na tayong mga variety. Mayroon pa nga umabot ng 6 feet na variety natin na inbreed natin na makaya nating patigasin. Yan naman yung LB 937 natin. Tigas na tigas talaga. Tayong tayo. Yan yung LP 2096. Yung ulan, tignan natin sa mga ilang araw kung mas napaganda pa nung umulan. Dahil nga protocol natin ay mas matigas. Okay. Yan, planting distance natin ito. 2020 lang yan. 2020. 2020. Dikit-dikit. Okay, kaya dito sa harap nakita ko na nagban sila. Kaya at least ang maganda dito, may pagbasihan ulit tayo. Ang planting distance dito 2020. Ang ginawa ko sa early stage dito, yung may sobra, kunyari 15 kilos yung ibibitaw natin papunta doon, dinadagdagan ko dito dahil nakita ko na yung population na density sa pagkalipat tanim mas marami. Ibig sabihin magdadagdag kayo. Nung 15 kilos yung rate natin sa early stage, ginawa kong 20 kilos dito. Ganun po yung ginagawa hanggang pangalawang pagbitaw. Ganun po yon. Tapos itong top dressing, ako ang nakabuno dito, di ba? Dinagdagan ko ulit 20 kilos rate lahat yan. Kinumpute ko.
At may malalaki na doon. Yun yung medyo binawasan ko, ipinunta ko dito. Okay, tapos yung punlaan na may dagdag din doon. Ganun po yun, kasi titignan nyo kaagad yung palay ninyo. Kaya napaka-importante yung iikot po kayo para makita nyo yung sitwasyon ng inyong palayan. Makukompute nyo na yan, depende sa population density ninyo at lapit ng tanim ninyo. Ganun po yon. Ang lapit ng tanim nyo, tapos napasuwi yung marami na nangangailangan ng dagdag sustansya. Kasi once hindi nyo mabigyan ng sustansya yan, ganun ang itsura. Ayun, nakita nyo bagsak. Nasa level 2 yung LCC. Kahit na nagabuno kayo, hindi kinukulang sa nitrogen. Tignan nyo, ganyan ang magiging itsura. Anong aasahan yung kwan sa recommendation sa hybrid, bagsak na. Tapos aasa kayo ng 200 kaban per hectares, may hirapan po kayo. Okay, ang ginamit natin dito ay powered by Yieldmore. Yan yung pinang-support natin. Yieldmore natural all-purpose foliar fertilizer. Main benefits, ang dami. Sabi nga ni top yielder ng region to, o buong bansa nung wet season, 14.7 metric tons. Yieldmore lang ang malakas. Okay, shout out kay Master Ernesto Martin from Alicia Isabela, ang top yielder ng regional top yielder ng Cagayan Valley. Sharing is caring. Tara, happy Sunday. Napaka-strong. Walang tama ng BLB at BLS pa. Okay? Okay na, ang dami ko nang naituro sa inyo. Marami pa tayong pag-uusapan dyan. So with season, adjustment, yung mga gagamit ng Yieldmore at hypercompost, mayroon akong ibibigay sa inyo na protocol. Yung ginawa ko dito sa sakahan natin, paano nyo pasuwihin yung palay ninyo na napakapangit na lupa, napatay na lupa, na bugbog sa kasusunog. Okay? Okay lang sa kagagamit ng chemical. Meron na tayong pangkwan dyan, toxic neutralizer. Inyo-neutral po natin yan, yung kanyo. Inyo-neutral po natin yung lupa ninyo. Kahit paggamitan nyo na ng pakaraming lason yan, kasi nga hindi nyo nga maiwasan dahil sa climate change. Kaya yan din yung ganyan kagaling ang AIMC susolusyonan yung problema nyo para mapadali. Okay? At hindi dadagdagan yung gastos po ninyo. Basta sundin lang. Kayo na ang nagkukulang dyan, ayaw nyong sundin. Okay? Next cropping, magsusuwi yung palay ninyo. Nakita nyo naman yung mga kon dyan, hindi ko magamit. Tignan nyo kung anong magiging resulta. Sharing is caring. Napaka-porma. Tara, iikot lang tayo. Tignan natin yung sitwasyon kung may tubig pa. At mamayang hapon, papatubig ulit tayo. Kailangan natin, nangangailangan tayo ng maraming tubig. Ang daming soya. Pero yun yan, nagbilang tayo dun 50-50. Kahit dito 50. Ay 60. Pala, comparison po natin dito. Ito yung pinakakanal ko dati. Kita nyo. At ayan. Yun dati, tinanggal ko na. Ngayon, ito yung punlaan natin, pero ito yung hindi natamnan. Ang planting distance dito, mapansin nyo, sa gilid na lang. Ang planting distance dito, 25-25. Tapos dito, 20 by 25. Pero mapapansin nyo, ano yung mas malalaki? Yung naging resulta. Malalaki yung puno, mas matangkad. Yung mas matangkad na lang, dito sa 25-25. Ito naman 20 by 25. Dito tayo naglinis. Pero malalaki na yan 3 feet na yan. Yan. At yung nabalasaw natin dyan, lahat yan talagang hanggang dyan yung linisan natin dito. Walang damo dito. Dyan lang yung nahuhugot. Mas mababa dito. Ang tawag doon. Yan, nalinisan natin yan. Ang purpose naman, ang maganda sa nabalasaw na apakan natin, mas parang nagalaw, parang naging tayo, taga-buhaghag. Kaya once na buhaghag yan, ang bilis sumipsip
at kumapal ulit yung ugat dahil naglalabas na ng kanyan ugat sa ibabaw. Kaya magre-resulta yan na mas malalaki. Ganun po yung gawin nyo. Kaya wag kayong mag-atubiling tanggalin yung mga damo dahil once na apakan nyo, yung inapakan ninyo, mananatili dun yung sustansya. Nabuhaghag ninyo, magkakaroon ng sapat na oxygen sa bandang root zone. Para makita nyo, bago tayo pupunta ng church, tara, mag-church po tayo para maraming blessing. Ayan yung palay natin dito sa bandang likod. Tignan nyo ha. LCC. Nakaw, napaka-dark. Mamayang hapon ito. Ika 5 days na nag-top dressing tayo. 50 days ngayon. Araw. Okay? 45 days nung nag-top dress tayo. Yan yung kalakasang gumana. Yung in-apply natin sa lupa. Pero at least balansyado pa rin. Tapos yung pagpulyar natin, pag pansinin nyo, ngayon pa lang ay napaka dark na. Ang ganda rin ng 46 tangkad na palay. Nauna ng halos buwan. Hindi pa, wala pang lumalabas. Tingnan nyo kung late maturing variety, 135 days yan. Pansinin nyo yung palay natin, yung sinabi ko sa inyo na pa-dark na yan, hanggang voting stage yan, napaka-dark na. Okay, habang bumubuo ng uhay at lumalaki yung puno, nandito, magbibilang tayo minsan, mas malalaki. Tignan yung planting height dito, para i-actual nyo na, actual natin, saka na lang tayo magbibilang. 25, dito yung mga dinaya, 25, 35, umabot siya ng 30. Paansinin nyo yung mga puno dito, at suwi, mas malalaki, bawing-bawi. Okay, maglalabas yan, magre-resulta ng malalaking uhay, mas malalaki at mas malalaking butil dahil tinimingan natin at mas mapatangkad kaagad. Dito tayo, yung pinakita kong nagpulyar tayo ng yield more at nagprevention. Mapansin nyo, yung dahon ng palay natin, tayong-tayo at hindi ganun kalapad. Okay, dahil maraming suwi at balansyado yung pagbitaw natin ng abono. Napaka-strong. Kung galawin nga natin yan, ay babalik ka agad. Kaya pag kanyan, pag nahanginan ay hindi ganun masyadong magkaskasan dahil nakaganyan siya, strong, hindi gaganyan-ganyan hanggang lalabas yung plug lips niya, patigas na po yan. Pero yung sinabi ko sa inyo, mataas kasi target yield natin at hanggang ngayon pinag-aaralan natin paano natin taasan yung N para papunta tayo sa mahigit 300 or i-break yung world record. Hindi natin magagawa yan kung hindi natin masolusyonan yung balansyadong pagbitaw ng sustansya. Paano natin patigasin yung mga dito rin on tangkad hanggang puson ito. Ito yung medyo pinakamalayo na. Pero tignan nyo yung palay dito, napaka-strong, kalalaki ng puno. Sinabi wala sa harap yung malalaking palay, nasa likod. Ang lalayo, tignan nyo Pakita ko na sa inyo, pero ang linis ang layo. Pero tignan nyo yung puno ng palay ang dami. Ganun po yan. Okay, kaya kung gusto nyo hindi masyadong tamaan ng sakit at mataas yung target yield natin, gusto nyo mapalaki yung puno, gusto nyo magsuwi, gusto nyo hindi magtipid, medyo planting distance ninyo, bantayan ninyo. Kaya ang mababago sa wheat season, lalo sa wheat season, ang mababago sa protocol natin, marami akong babaguhin sa protocol ninyo. Kalalaki ng palay dito. Ito yung mga malalalim na noon. Pansin niyo kung lalo kung maayos naman yung paglinang nyo, tapos hindi pa rin nagsuwi, ay laki ng problema ninyo. Malaki problema nung sakahan ninyo. Kaya
i-upgrade natin. Okay? Mga gagamit ng yield more at hyper compost, isusunod natin ipa-register yung biopesticide. Okay? At hyper compost, puspusan yung nun sa mga gulay sa madyo. Tanggalin natin to, may nakasingit na habang umiikot tayo, magtatanggal tayo. Naku, naputol ko pati yun. Kaya pang dadami yan, mahirap patayin yun. Yan yung palay natin. Yan, para hindi nyo pa nakita dito, banda. Okay, cut muna. Saan na tayo? Yung protocol may mababago. Mapapasa inyo yung protocol nito sa wet season. Pero kumonsulta po kayo sa amin dahil meron tayong babaguhin sa early stage para pasuwihin yung palay po ninyo na lupang nabugbog sa kasusunog. Okay, at nabugbog sa lason. At gagamutin po natin yan. Okay, tayo sa bagsakan ng tubig natin, dalawang pinikitak. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nandito tayo sa nyug. Ito yung palay na natin. Grabing kwan dito, darker pag tanghalin tapat dito. Pero mapapansin nyo ni wala kayong makitang sakit ng palay. Tataas natin, kaya napaka strong ng puno. Tignan nyo. Yan, may sapat na tubig dito. Tinignan ko lang baka may mga tagas. Eh sayang. Okay naman, oh, sakto lang. Tara. At least nakita nyo na yung palay dito. May planting height din ulit yan na kahit kon lang ang maabot natin kasi dry season naman. Hanggang puson yung kayang abutin yan pag buminat yung flag leaf shift kasi nasa internal elongation na sumasabay. Panicle differentiation to formation na po yan. Okay, wala pa sa buting stage. Ang next sa panicle formation na yan, differentiation, ay yung buting stage. Ang next na rin doon ay yun yung panicle exertion na. Okay, yun sa flowering to heading stage. Ang next doon sa heading stage at flowering, matapos yun ay kwan na yun, milking stage. Okay, to green filling. Okay, ang next doon ay 7 to 10 days before harvest, magtanggal na ng tubig dahil mag-harvest na po kayo. Ang next po doon ay magbebentahan na at magbibilad ng pangsariling pagkain. Okay, ganun lang, sharing is caring. May nakita pa ako pa isa-isa na damo dyan, tatanggalin pa rin po natin yan. Sana ay hindi na umangin. Okay, para walang sugat, walang damage yung mga dahon ng palay natin, para makapagluto ng maayos, para kumpleto yung 3 and 4, 5 at 6 kumpleto. Ayun, oh, wala tayong time, hindi na magtatrabaho ngayon. May tatanggalin pa tayo dyan na damo. At tara na, babalik naman tayo. Yan, naka-stick tayo para hindi. O yan, oh, yan yung umaagos na tubig dito. At least linagyan ko ng kahoy, kasi pag di ko linagyan kahoy yan, matatanggal yan, masyadong malakas na, mauubos yung tubig nito. Okay, yan ganyan kalinis pati pilapil natin, magsasalubungan na. Ang tibay ng palay natin, talaga ang tigas ng puno niyan. Tigas niyan, pati dahon tayong tayo. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers, happy Sunday. Nawasak din pala yung kwan natin dito. Ito yung pinakakanal natin noon. Tignan yung butas ng kiwot, oh. Yan yung mga tinatrabaho natin. Yan dapat yung mga gawain ng mga taga-saka para halos pantay. Yan yung nawasak, oh. Pansin nyo, nawasak pala yung kwan natin dito. Kusara natin, ganyan kalakas yung pinapasok na kwan noong mga nakailang araw. Hindi tayo kasi pumunta dito dahil nagkwan tayo doon, nag-ayos, kaya pumunta dito. Pansin nyo yung palay natin dito.
Ito rin yung lininisan ko. May natira pa. Ibabalik natin yan. Ganon yung gawin ninyo. Yan yung lininisan ko dito banda. Ito na yung nakahiwalay. Okay. Napaka-strong ng mga puno. Yan may nakawan pa. Nakita nyo naman yung puno nyan. Ang strong. Yan, iikon natin to. Oh, nawasak yung tingnan nyo yung sako sa lakas ng tubig kasi mawawalan ito ng tubig balik na natin, okay? Yan ang palay natin dito sa nakahiwalay. Ganyan sa ka-strong. Ang dark niyan sa tanghalin tapat. Oh, yan yung piggery. Sharing is caring.